Guys, pag-uusapan natin yung tigdas kasi dumadami na naman ang kaso ng measles. So, measles is tigdas hindi yung pigsa, okay? Baka kasi isipin ng iba yung tigdas is pigsa. Kasi yung kausap ko dito, akala niya, tigdas is pigsa. Puputukin daw. So, hindi po pinuputok yung rashes ng pigsa. Okay? Baka yung pigsa pinuputok dahil kailangan ng IND doon or incision and then marami kasing question about measles. So, unahin na natin yung symptoms. Kasi yun yung nakikita ko sa aking analytics na maraming nag-search about sa symptoms ng tigdas. And alam nyo na isa talaga sa mga symptoms niyan ay rashes. Dahil kung walang rashes, hindi po yan tigsa. Okay? Tatandaan nyo dyan ay tatlong C. C, C, C. So, una ay cough, ubo. Meron pong ubo ang tigdas. Coryza. So, runny nose. So, sinisipon po sila. So, parang tangkas, And then, yung isang C, conjunctivitis. So, Doc, nasan yung rashes doon? So, yan po kasi yung parang prerequisite or yung parang kailangan bago siya tigdasin. Hindi naman parang kailangan, pero yan yung mga symptoms na hala, baka titigdasin yan. So, yun, yung C, 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 cough, coryza, and conjunctivitis. So, kung yung anak po ninyo ay merong ubo, may sipon, wala pang lagnat, wala pang rashes tapos nagkaroon siya ng conjunctivitis, ang lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, abangin nyo, baka magkaroon ng rashes. Once na nilagnat na po yan, after 3 days, lalabas na yung rashes niyan. So, mag-uumpisa yan, usually sa taas, sa ulo. So, yung iba dito yan, sa noo, dito sa likod ng tenga, o kaya naman, pwede dito, or dito. So, maculopapular rash po ang rashes ng tigdas. So, para siyang pulo-pulo, mapula, minsan nakakapa mo. Ay, nakakapa mo ganyan. And then, bababa at bababa yan from head to toe. Yun po ang tinatawag naming cephalocaudal. So, cephalo means head, caudal means tail, from head to tail. Yun po yung rashes ng tigdas. Hanggat di bumaba sa paa yung rashes, hindi po mawawala ang lagnat. At once na mapunta rin yung rashes sa paa, dun nawawala yung lagnat, kung mapapansin po ninyo, di ba? Kung gusto niyo malaman, ano ba yung itsura or paano ba yung itsura ng rashes ng tigdas? So, ganyan po ang itsura. Iba-iba, pero usually ganyan po ang kanyang rashes. So, maculopapular rash. Hindi siya parang chickenpox na parang meron siyang tubig-tubig, hindi po magaganyan ang tigdas, hindi rin magkakaroon ng necrosis or yung parang merong black. So, red lang po. And then, magbabakbak yan pagkatapos. So, nasa recovery stage na tayo. Minsan, ang pangit, di ba? Parang hindi na siya kikinis. Pero huwag kayong mag-worry dahil after po niyang gumaling from the tigdas, kikinis ulit ang balat niya. So, huwag kayong mag-worry. So, ano po ba ang nakakatakot sa tigdas? Kapag may kasamang pulmonya. Bakit siya nakakatakot? Dahil ito ang most common cause ng mortality or yung dahilan kung bakit mamamatay ang isang pasyente ng may tigdas dahil may pulmonya. Kaya naman ako kapag yung pasyente ko na may tigdas ay may kasamang pulmonya or inuubo tapos hingal, matamlay, kino-confine ko na po agad yan. Ngayon, kung kaya naman sa bahay, binibigyan natin ng antibiotics. Of course, hindi ko pwedeng sabihin ng antibiotics dito dahil bawal tayong self-medicate. Kailangan prescribe pa din ng inyong mga doktor at kailangan mai-assess kayo harap-harapan or kahit teleconsult pwede. Basta kailangan mai-assess siya ng inyong mga doktor. Ano naman ang pinaka-common complication ng tigdas na marami ay hindi alam ito. Actually, kahit ako, nalaman ko lang ngayong kami nagdo-doktor. So, ang pinaka-isa sa mga common complication or komplikasyon ng tigdas ay otitis media. So, infection sa tenga. So, ano din ang gamot? Antibiotics din po. Okay? Doc, ano bang talagang gamot para matanggal agad ang tigdas? Actually, wala. Supportive treatment. So, hahayaan lang natin lumabas sa mga rashes. Maliban na lang kung may pulmonya. Kaya sinabi ko, kailangan ng antibiotics. Ngayon, kung wala pong pulmonya, nagsilabasan lang talaga yung mga rashes, tsaka nilagnat lang, hydration lang, kailangan lang ng tamang hydration, kailangan lang magpainom ng tubig, mas maganda, may electrolytes. Ito yung mga
oral rehydration solution natin, pwedeng painumin ng ganito sa bahay. Pangalawa, kailangan magbigay tayo ng mga vitamin A supplement kay baby dahil ang paniniwala or ayon sa research, ang mga pasyenteng may tigdas ay mababa din sa vitamin A. Kaya binibigyan natin ng mga vitamin A. Nagbibigay din tayo ng mga oral supplement para tumaas or ma-boost ang immune system kagaya ng mga vitamin C and yung may mga zinc and yung mga ibang immunostimulant, yung mga immunostimulant vitamins na alam po ninyo. So kung nilalagnat naman, syempre kailangan lang natin pababain ang lagnat para hindi magtuloy-tuloy ang dehydration ni baby. So paracetamol lang din ito. Paano maiwasan ang pagkakaroon ng tigdas? Dahil ang mode of transmission ng measles ay airborne droplet, lalanghap ni baby yung droplet na nandyan lang, na nakasuspend lang sa air, tapos yung air na yun ay nandyan yung virus. So kailangan umiwas po kayo sa maraming tao. And of course, good hygiene, huwag kalimutan ng hand washing. Kung hindi nyo maiwasan ng maraming tao, kailangan nakasuot kayo ng face mask. At kung meron na kayong alam na ang tao ito ay may tigdas, huwag nyo na munang lapitan. Or mas maganda, dapat siya yung mag-isolate. At once na meron na kayong tigdas, ang mga baby ninyo ay may tigdas, please isolate your baby. So, kailangan nasa bahay lang sila para hindi na kayo magpanghawa pa or hindi na kayo makapanghawa. I think natake na natin yung mga importante regarding tigdas. So, kung may katanungan pa po kayo, pwede po kayo magtanong dyan sa comment box section. Sana masagot ko lahat. Yun lang. Thank you.